I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will let me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. Your goodness is running out, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running out, and it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh gosh, 'cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, all for all my days. Okay, magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas. At isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibang bansa sa Amerika, sa New Zealand, Singapore, Canada, sa Hong Kong at iba't iba pang mga dako na kung saan ang tinig na ito ay nakakarating.
So purihin ang Diyos, sa araw na ito ay muli tayong magsama-sama upang patuloy na magbigay pugay at magbigay paggalang sa buhay na Diyos at ating i-acknowledge ang lahat ng mga katotohanan na ito ay kailangan na mapag-alaman natin at maganap sa ating mga buhay bilang pagbibigay galang, pagbibigay pasasalamat sa buhay na Diyos kung ang lahat ng kanyang kalooban ay magkaroon po ng katuparan sa ating mga buhay. Kaya buksan po natin ating mga kaisipan dahil ito po ay panawagan na manood tayo upang tayo ay magising sa katotohanan at makita po natin yung pong landas na gusto ng Panginoon na tahakin po natin at hindi doon sa kaalaman at direksyon ng katwiran ng tao upang tayo po ay magtagumpay na makapasok at maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Sa oras na ito ay buksan natin ang ating Biblia. Kung meron po kayong Biblia doon sa Hebrew chapter 10 verse 1 hanggang 9. King James Version. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers, once purged, should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Wherefore when he cometh into the world, he says, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above, when he said, Sacrifice and offering, and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He take away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Father, we thank you for the scripture that you have opened unto us today. Father, I pray to continue, Lord, remove all the veil. Lord God, na ito'y tumatakip sa lahat ng mga katotohanan. Lord God, na nasa likuran ng mga scripture, O God Almighty, upang patuloy, Panginoon, na ito ay magiging liwanag sa aming patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito at matagumpay namin, Panginoon, matawid ang daigdig na ito hanggang sa iyong kaharian. Salamat po at damitan mo kami ng iyong karunungang kaalaman upang patuloy, Panginoon, ang lahat ng ito ay maririnig namin, O Diyos, ay magkaroon po ng malayang katuparan sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy, Panginoon, Lord God Almighty, na ibukas ang pintuan ng kalangitan at lahat ng mga makakarinig nito, Panginoon, Lord God, ay kalakip ng apoy mula sa kalangitan, na ito'y manunuot sa kanilang kalamnan sa buong katauhan nila upang lubos nilang bigyan kahalagahan ng katuparan, Panginoon, ng lahat ng iyong layunin kaysa kaalaman lamang, Panginoon. I pray in the name of Jesus, the Son of the living God. At salamat, Lord God, sa presensya ng lahat ng iyong mga heavenly host, na ito, Diyos, ay kapiling namin sa lahat ng oras at panahon na pinamumunan Angel Michael and Angel Gabriel, in order, Lord God, to encamp every places where we are standing, O God Almighty, against all the enemies. And we higit sa lahat, we thank you for your holy presence, O God Almighty, at ang bukas na pintuan ng kalangitan at malaya po kami
to join together as one, O God, to stand in your holy presence all day long. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. So sa oras na ito ay ating pong tatalakayin about the reality of the Scripture, the Bible. Kaya po, patuloy na kailangan maunawaan po natin ano ba itong Scripture. So, ito ay kailangan maunawaan natin dahil dalawang bagay po ang nahahayag sa Scripture. Actually po ay yung pong nasusulat concerning yung pagdating ng Messiah. At yung pagkatapos doon sa pangalawa, ay ito na po yung mga nasusulat na mga pangyayari sa mga buhay ng mga disipulos ng Panginoon, mga apostoles. So doon po nahahayag lahat ito. So ibig pong sabihin, yung Scripture ay o kasulatan ay sinasabi po ng banal na kasulatan na for the law having a shadow of good things to come. So ito ay kapag binasa mo, ito ay balik-tanaw tayo doon sa mga events na nangyari sa mga Israelitas, sa mga tao, ang mga Jewish people mula po kay Abraham hanggang sa panahon na napunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary. So dito natin makikita lahat yung mga event na nangyari hanggang dumating yung dispensation of grace na ito na po yung katuparan ng nasusulat na ito'y iksinakatuparan ng ating Panginoong Hesus. Christ is the fulfillment of the Scripture. Kaya po kapag dito po from the dispensation of grace, dito na po natin makikita lahat ng mga events na bunga po ng pangyayari of the gospel of Christ sa mga buhay ng mga tao na ito ay nakatagpo sa presensya ng buhay na Kristo. And He was able to indwell Himself in their mortal being or our mortal being. So napakahalaga po dahil na maintindihan po natin, dahil ginagamit po itong Scripture, lalo na sa atin bilang Gentile by nature, ginagamit itong Scripture para sabihin na nakilala na nila ang Panginoong Hesus. Totoo po yung sinasabi ng marami na through the Bible, dito natin natagpuan, nalaman, yung na may Diyos, na may Kristo, na may Jesus, na napunta in the cross of Calvary para buksan ang pintuan ng kalangitan para sa buong, sa lahat ng mga tao. So, yun po yung Scripture. Kaya maraming nagsasabi, ang Biblia ay napakahalaga. Totoo po yun. Hindi po namin sinasabi na hindi pwede. Ang masama lamang ay yung itinuturo ang Scripture sa mga tao na hindi man lang nila sinabi o dinala ang mga tao in the presence of the risen Christ. Bakit? Yung mga nagtuturo ay natrap kasi dito sa Scripture, na sa Scripture dahil sa kanilang kaalaman, inangkin na nila na sila ay nakilala na nila ang Panginoong Hesus. Kaya ito yung itinuturo. Bakit? Dahil yung pong Scripture, kapag nababasa nila, kaya ginagamit na marami po yung mga bagay na kanila pong kinuquote in the Bible. At kapag nabasa na nila, lalo na yung mga pangako, inaangkin na nila na sa kanila po naka-address. Pero tandaan po natin na ang sabi ng banal na kasulatan
Romans chapter 3 verse 19 na kung ano ang sinasabi ng batas, sabi, ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. Bakit sa kanila ibinigay yung batas? Bakit sa kanila ibinigay yung mga pangako? Dahil po sa pamagitan ng covenant ng Diyos kay Abraham, which is everlasting covenant addressed to the Jewish people, kaya po dito po nagbigay ng Diyos ng kanyang mga promises na ito ay makakamtan nila bilang kanyang mga bayan. Pero sa atin ay hindi po, dahil titingnan po natin na nung dumating itong dispensation of grace, dito lang tayo nabuksan ng pintuan na gaya ng sinabi ko noon na ang ebanghelyo ng kaligtasan ay dumating lamang sa mga Gentile noong unang journey ni Paul noong 46 AD. Dito lang po nagumpisa the journey of the Gentile. Bagamat si Pedro ay kanya pong napahayagan una yung centurion. Pero ibig sabihin na before the dispensation of grace, wala po tayong puwang sa kalangitan. Dahil sinabi sa Ephesians chapter 2 na tayo ay ipinanganak sa daigdig na ito, walang pag-asa at walang Diyos. Kaya lamang, dahil banal na kasulatan, sabi niyo, salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi rito, ay ini-address sa sa kanilang sarili, kung sino yung nakakabasa. Kaya lagi nilang kini-claim ito na kini-claim. Dahil sa pag-aakala na ang mga nasusulat ay naka-address sa pangkalahatan. Tandaan po ninyo that from the dispensation, the first dispensation up to dispensation of the grace, the dispensation of grace, tayo po ay kaaway ng Diyos. Naibukas lamang yung pintuan noong magbukas na at may implement na through Christ about the dispensation of grace. Kaya po makikita po natin na hindi magkakaunawaan. Bakit? Dahil po doon sa Scripture. Dahil iba po yung Scripture, yung pong mga pangako, yung pong pagdating ng Panginoon, at iba rin yung grace na sinasabi. Kaya maraming nagsasabi, we are no longer under the law, but under grace. At sa katotohanan, never na tayo ay naging under the law, kundi ang mga Israelitas lamang. Tayo po ay walang ni katiting, ay wala tayong bahagi sa kalangitan during that time. Kaya nga pinagpapapatay ng Diyos ang lahat ng mga pagans upang maalis ang lahat ng legality ni Satan na maghari sa daigdig na ito. Kaya lamang natalo ang kanyang bayan. Kaya lahat ay nagkasala. Nawalan saysay yung kanilang pananampalataya that was established through the righteousness of the law. Kaya nga in order that ma-reinstate sila, ay kinakailangan na maibangon na through Christ yung pong new covenant, which is the dispensation of grace. Kaya kung titingnan po natin, marami pong sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Kaya, yung mga salita na ito na mababasa po natin, kailangan maunawaan po natin. Huwag lamang po tayo pupulot ng Scripture at sansalahin ang mga pagkilos, the full operation of the Spirit of God.
kung pupulot kayo ng scripture, unawain nyo muna. Kanino ba naka-address yung binabasa mo? At bakit sinabi yung author ng mga bagay na yan? Kailangan alamin natin. Dahil kapag nagkukot lang tayo laban sa mga pagkilos ng Diyos na di mo alam, ay nanduroon na out of context ang marami. Kaya makikita po ninyo, sasabihin ng marami, ipanalangin natin. Dahil nabasa sa banal na kasulatan, ipanalangin natin ang mga gobyerno, ang mga presidente, senator, congressman, at mga nasa baba. Nabigyan ng Diyos sila ng karunungan, na pagkaisahin sila ng Diyos. Paano natin ipapanalangin na ganon? Itong mga gobyerno ay wala pa naman silang koneksyon sa Diyos. Kundi yung ipinapangaral natin na Biblia ay hiniram lang natin yung mga batas na naka-address sa Israel upang ito gamitin sa kanila, upang yung kanilang moral ay maitaas. Pero never na meron pong nangyari doon sa layunin ng Diyos na mailigtas, na yung salvation ay dumating sa kanila dahil hindi nila kilala ang buhay na Diyos. Dahil ang mga nagtuturo, ang kanilang bitbit ay yung hiniram na batas at ihinaharap dito sa mga taong ito. Pagkatapos sasabihin, praise God dahil nakinig sila. Mga minamahal na mga kapatid, unawain po natin. Yung sinabi po ng Panginoon na doon sa kanyang bayan, sa Matthew chapter 7, verse 21 and 22. Nagsabi rito, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I will never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Kaya kung minsan maraming mga amazing things na ginagawa ng Panginoon, maraming mga kapahayagan na ito sana'y makakatulong sa kalayaan ng mga tao at magbigay kaluwalhatian sa buhay na Diyos, pero sinasansala ng mga matatalino dahil po sa paggamit sa mga scripture na ito ay ginagamit sa wrong context, out of context. Dahil hindi po binabasa, ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Saan ba nanggaling yung tumatawag? Nasa loob ba ng kingdom o nasa labas ng kingdom? Na ang sabi ng Panginoon, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Ano ba ang kalooban ng Ama? Kinukot ninyo yung kalooban ng Ama, pero hindi ninyo alam kung ano ang kalooban ng Ama. Na kung titingnan po natin, yung sinabi po ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5, verse 18, and all things are of God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ,
and has given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. So ibig pong sabihin na ang kalooban ng Ama, kaya pinadala ang Panginoong Hesus upang ma-reconcile tayong lahat sa Kanya. At ibinigay sa atin the word of reconciliation. And the word of reconciliation is that word of faith. The word of faith, ito yung kailangang katagpuin. Dahil kahit na binabasa natin ang Biblia, inuunawa natin at ulit-ulitin ko na kahit na 10 taon ka sa Bible School nagmamasterize concerning the Scripture, hindi pa rin, dahil hindi pa rin nagkaroon ng nagkaganapan yung kalooban ng Ama, dahil tayo po, nung ipanganak tayo, ay naipanganak tayo in a sinful nature. Ibig pong sabihin, ipinanganak tayo na hiwalay sa bayan ng Diyos bilang Gentile by nature. Kaya nga yung Biblia ang naging daan para malaman po natin na may Diyos. Para malaman po natin na ang Panginoong Hesus ang siyang bumaba ng katawang tao para ialay yung kanyang sarili para sa lahat. Kaya doon sa pagkakabasa natin ito, ay nalaman natin, nagkaroon tayo ng paniniwala na mayroong buhay na Diyos. Nagkaroon tayo ng pagtitiwala. Kaya maraming nagpupunta sa Bible School. Ginagamit yung kanilang effort, kahit na sa mga simbahan, nagseseminaryo, dahil naniniwala sila na sa pamamagitan nun ay maglilingkod sila sa Diyos. At totoo po na yung paniniwala at pagtitiwala mo, hindi dapat nanatili ang tao doon. Dahil lamang sa nabasa. Bakit? Dahil kahit na binabasa mo ang Biblia, still you are operating in a sinful nature. Bakit? Dahil yung pong pagkabuhay ni Kristo, at dito na natin matagpuan, doon palang mapuputol that sinful nature na nagbibigay ng bunga ng paniniwala mo at pagtitiwala mo sa Kanya. Pero kung di mo siya natagpuan, that real person of Jesus Christ, hindi mo pa natagpuan, you are still living in a sinful nature. Kaya nga maraming mga papastor, Doctor of Divinity, Doctor of Theology, lahat na yan. Pero inangkin nila that they are serving the living God. Hindi pa po. Kundi ito ay expectation lamang na sa pamagitan ng kanilang pagkilala sa Diyos dahil sa kanilang nabasa, supposed to be, yun yung magdala sa kanila na ibaba kung ano yung napag-aralan at hanapin nila yung sinasabi ni Pablo, a word of reconciliation, which is the word of faith na dala ng dispensation of grace, na ito na yung grace ng Panginoon na idadamit sa atin upang ito ay maputol that sinful nature in our life. Kaya nga, marami ginagamit yung scripture na mali, out of context. Dahil ang kalooban ng Ama ay ma-reconcile tayo sa Kanya. Pero, kinakailangan, bago mo matagpuan the word of reconciliation, bago mo matagpuan the risen Christ, ay kinakailangan maisakatuparan mo sa iyong buhay yung great commandments of God, the greatest commandments, to love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Bakit kailangan? Dahil itong buhay natin, a tripartite being na linikha ng Diyos
ng kabuuan ng tao in paradise nagkawatak-watak dahil doon sa pakikinig ni Adan at Eva kay Satan na nasa serpent. Kaya po nagkawalay-walay yung pong sangkap ng ating pagkatao. Na si Satan, ang nakuha niya po yung laman, the flesh, na ito yung simbolo ng pinagkalooban ng Diyos ng karapatan maghari sa planet Earth bilang paradise sana. The original plan of God. At nakuha ni Satan. Kaya po, siya ay nakonquer niya ang buong mundo. At yung kaluluwa, ito naman ng hawak ng tao, kingdom ng tao, sa pamagitan ng law of the mind. Kaya nga andun yung batikusan. Andun kapag ka makarinig ka ng hindi kayang abutin ng batas ng iyong kaisipan, sasansalahin mo ito. Dahil gusto mong i-insist kung ano yung nalalaman mo. Yung mga nabasa mo. At yung puso po ay yun yung spirit na galing sa Diyos. Na ito yung ibinigay para yung sinabi ni Pablo na ang nakakakilala lamang sa Diyos ay yung espiritu galing sa Kanya. Kaya nilagyan po ng Diyos ng espiritu yung tao na Kanyang nilikha, na ito yung pinakapuso niya. Pero ito ay bumalik sa Diyos, Colossians chapter 3 verse 3. Dahil hindi maaari na yung puso galing sa Diyos ay compromise sa kasalanan na nangyari. Kaya yun po yung dahilan na tayo po ay namuhay sa daigdig na ito na soul and body na lang. At ito yung sinamantala ni Satan dahil sa kawalan ng spirit na galing sa Diyos, dumating yung unang kamatayan ng tao, kaya po sinamantala niya na sa pamagitan ng espiritu, iba't ibang espiritu sa mundong ito, ay ito'y ginamit niya para ma-motivate ang ating mga buhay. Ito na yung naging karakter ng tao. Kaya nga, nabaling lang ang atensyon natin na may Diyos dahil sa Biblia. Dahil nung ipanganak na tayo, wala na tayong puso. Because wala na tayong pananampalataya. Because faith, it operates through the heart. Hindi maaaring sabihin mo dahil naniniwala ka sa Panginoong Yesus, nagtitiwala ka sa Kanya, ay may pananampalataya ka na. Hindi po. Dahil yung pananampalataya, it is a word that came from God. A word of reconciliation, and that is the word of faith. Na kailangan matagpuan natin upang yung sinful nature ay maputol. Pero, totoo po, na nung naniwala tayo sa Diyos, minahal natin siya. Mahal kita, Panginoon. Pero ang problema, anong direksyon yung pagmamahal mo sa Kanya? Na yung pagmamahal mo ay naka-address na sa yung physical na buhay, yung tagumpay mo sa buhay na ito. Kaya anong nangyari? Dahil hindi natin kilala ang Diyos, ang Panginoong Yesus ay naging utusan na sa atin. Dahil kung ano-ano yung mga hinihiling, may nagpasabi pa sa akin, Pastor, ipanalangin mo, kailangan ko ng 5 million pesos. Napagkalooban ako ng Panginoon ng 5 million, sabi ko sa nila, Pastor, huwag mong lakasan, baka marinig ka ni Satanas at bibigyan ka ng 5 million. Dahil sa pag-aakala natin, ang Diyos po ay nagkakaloob nito.
Pero dito tayo gustong palayain ng Panginoon because Satan conquered our life. Na ginamit ang ating physical na katawan upang i-introduce ang mundong ito na naisumpa nung nagkasala ang sina Adan at Eva. Sa pamagitan ng 5 senses natin. Kaya nga makikita po ninyo, panay ang tawag natin sa Diyos, pero lahat ng ating pagtingin sa ating pagmamahal sa Kanya ay nakatuon sa tagumpay natin sa physical na buhay. Kaya anong mangyayari? O ikinumit natin, maglingkod kami sa iyo, Panginoon. Di ba? Dahil ito yung kalooban ng Ama na ma-reconcile tayo sa Kanya. Ang problema, dahil hindi mo pa natagpuan the risen Christ at hindi pa naputol your sinful nature, mas higit nung mawalan ka na ng pera o nagkukulang ka na, mas higit naharapin mo yung magkaroon ka ng trabaho sa iyong mga ginagawa. At tinalikdan mo yung sinabi mo na maglingkod ka sa Diyos. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na mas pinili mo na may sa katuparan lahat yung mga layunin mo sa buhay, sa iyong mga anak. Madabitan mo sila ng mga profesyon. Kaya mas higit na pinaplano mo na tumalikod at magtrabaho ka na lang para matustusan sila. Yun yung sinasabi ng Panginoon, na lumabas ka sa Kanyang kingdom. Although sa una ay marami kang mga ginagawa na maraming namamangha, ngunit dahil mas higit na pinahalagahan mo ang buhay na dito po kumikilos si Satan, kaya lumabas ka po sa Kanyang kingdom. Kaya ngayon tawag ka ng tawag. Hindi po yung mga tao na nag-i-initiate sa mandato ng Panginoon, na patuloy na nagsasakripisyo, patuloy na dumadako sa iba't ibang mga lugar na may bukas na pintuan. Hindi po yun yung sinasabi ng Panginoon. Dahil kapag ikaw ay nananatili, na ginaganap mo the mandate of God, you are still living within the kingdom of God. Out of context ang pagkagamit. Kaya nga makikita po ninyo, anong sabi ng 1 John chapter 4? 1 John chapter 4. Na ang sabi po ni Juan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Maraming mga bulaang propeta, at totoo po yun. Pero ituloy mo, kapatid, yung binabasa mo sa 2 and 3 para malaman mo kung ano yung espiritu na kumikilos. Ang sabi rito, hereby know ye the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. So ibig pong sabihin na once you enter into the kingdom of God, ang Panginoong Jesus, He's going to enthrone Himself into your mortal being. Kaya yung naririnig mo na espiritu ay tama. Bakit? Because He came to indwell Himself, to enthrone Himself into your flesh or mortal being, upang gamitan ka na niya ng Kanyang espiritu or the word of reconciliation, which is the word of faith.
Kaya nga sinasabi ni Juan, and every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof you have heard that it should come, and even now already is in the world. Ibig pong sabihin, ipinapahayag, ipinagbubunyi ang Panginoong Jesus bilang kaligtasan. Pero yung kanyang pagbubunyi ay nakabatay lang sa Scripture. That there is no indwelling, there is no, hindi po nakapag-enthrone the risen Christ in His flesh. Kaya the Spirit na nagsasabi na si Kristo ay hindi ito darating sa laman. And that is Antichrist. Dahil every truth ay ito ay kinukumpirma sa pamamagitan ng pagpasok ng si Kristo sa ating buhay. Dahil sa kanyang pagpasok sa buhay po natin, dito na po na mahahayag the gospel of Jesus Christ. Kaya ang dami ng mga Antichrist. Lagi pinagbubunyi dahil sa nalaman sa Biblia. Pero ang tanong, na-encounter ba ninyo the risen Christ? At nakapag-indwell ba sa inyo? Upang yung mga espiritu na magsasalita sa iyo ay totoo na galing sa Kanya. Without the indwelling of the Spirit of God, ay kung wala po yung indwelling of the risen Christ in your mortal being, you are still operating in a sinful nature. Dahil doon sa pagpasok niya sa buhay mo, dito pa lang mapuputol that sinful nature, and it will, then you will be transformed into the word of faith. Huwag kayong gagamit ng scripture sa out of context, kapatid. Dahil alam natin na mga tao sa mundong ito, lalo na kung ikaw ay sikat na mga ngaral kuno, kaagad-agad naniniwala. Basta binanggit mo yung scripture, agad-agad naniniwala sila. Kaya maraming mag-acknowledge concerning yung mga binabanggit natin about the scripture. Pero kung babasahin mo po kung bakit po sinabi, malayo po yung inyong paggamit. Out of context. Dahil kung ito ay natagpuan na po natin, when the Spirit says that Jesus Christ come in the flesh at nagkaroon ng katuparan sa lahat ng mga pinasok ng risen Christ na buhay, hindi na tayo, wala na tayong problema dahil magiging isa na tayo. Dahil yung dala niya sa pagpasok sa ating buhay, it is a law of love. Na dito po, mapapasailalim ang ating kaluluwa at katawan sa Espiritu that God is going to give unto us, which is the grace of God, na nagtataglay ng pagtunay na pag-ibig sa Diyos kapag ito ay magpasailalim ka sa bilang kaluluwa at katawan mo. Ibig pong sabihin na kailangan itong tripartite being, spirit, soul, and body ay maging isa na iibig sa Diyos. Kaya kahit na nakaharap ka sa buhay o kamatayan, hindi mo po siya iiwanan. Hindi ka lalabas sa kanyang kingdom. Tapos sasabihin ninyo na ang mga nagpapagal, na nagdadala ng salita,
at katotohanan na ito'y babago sa buong katauhan ng lahat. Sila yung uusigin na mga antichrist, mga false prophet. Dahil kung hindi mo natagpuan the risen Christ, and you are still operating in a sinful nature because of what you read, then, sabi ng Panginoon, hindi pa siya nalulugod. Sabi ng banal na kasulatan. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung tayo po ay still nakabatay po sa Scripture, ito po yung katatayuan ng lahat. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he says, sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said, I come, in the volume of the book of it is written of me, to do thy will, O God. So dito makikita po natin na ang mga Israelitas, yung burnt offering nila concerning yung blood of the bulls ay hindi po nalugod ang Panginoon. Oo, taon-taon ginaganap ito upang matakpan yung kanilang mga kasalanan, and they will become perfect in the sight of God. Pero unti-unti na ito ay bumabagsak sila na nagkakasala, kaya magkakaroon na naman ng burnt offering. Kaya lang dumating na yung punto na hindi na makayang Panginoon, kaya nung panahon, the last prophet, Malakay, ay nanahimik na ang Diyos sa kanila. In 400 years. Nanahimik. At hinintay yung kapanganakan ng magre-reinstate sa kanila. At mag-re-regenerate sa kanilang pananampalataya upang mapalitan na yung pong pananampalataya nila na na-establish through the righteousness of the law, at ito ay mapalitan na ng righteousness of God through the faith of Christ. So ibig pong sabihin, once you receive the word of reconciliation, which is the word of faith, then you will become the righteousness of God. Kaya kung you are the righteousness of God, you are now the gospel of Christ. Because the epistles of Christ ay ito ay naiukit na sa iyong buhay pagdating that word of faith in your life. Kaya nga, naiukit na yung batas, naputol na yung sinful nature in your life. Usigin niyo muna ang mga sarili ninyo, mga kapatid. Dahil maraming mga papastor, wala nang ipinanalangin, kundi yung may angat ang ekonomiya. Wala nang ipinapanalangin, kundi magtagumpay sila sa kanilang mga businesses, sa lahat ng kanilang mga pinaplano. Pero, nanalangin ba sila na ang buong mundo ay magkalala nila ang buhay na Kristo? Dahil balik kasi, yung prayer ng tao noon, ng mga sinauna noon, is different from the prayer in this new covenant. Sila po ay they pray to God. Na kung natatalo, tawag sila sa Diyos. Kung kailangan nila ng pagkain, tatawag sila sa Diyos at ibinibigay ng Diyos sa kanila. Pero in the New Testament,
ay kakaiba po. We are not praying to God, but we pray with God. Ibig pong sabihin kung ano yung ginagawa mo na kalooban ng Ama, ay yun po, yung act of prayer. Kagaya namin, ito yung mandate ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, unveil the reality of the truth. Nung narinig ko ito, hindi ko sinabi, Panginoon, ganapin mo, alisin mo lahat ng tabing ng katotohanan sa mga tao doon sa lugar na mga iyon. Hindi po. Kundi tumalima po kami sa mandato. At nung pumunta na kami doon at inihayag ang katotohanan to unveil the reality of the truth, that is an act of prayer because God ay kumikilos according to that word that He has given us. Kaya nga maraming mga tao na nagagalit, nagpe-persecute. Bakit? Gaya ng sinabi ng isang aming kapatid, na hindi naman natatakot ang tao dahil sa pupunta sa impyerno o nagagalit, kundi nagagalit sila dahil nasapawan yung kanila pong kaalaman sa Diyos. Kaya maraming mga nagpe-persecute. Ginagamit ngayon yung scripture para bulagin ang lahat ng mga tao na makikinig sa kanila. Na ang sabi ng banal na kasulatan, na ang sabi ni Pablo in 2 Corinthians chapter 3, na ang sabi niya, ang sulat ay pumapatay, but the Spirit gives life. So the scripture, dahil tapos na po, nagkaroon na po ng fulfillment through Christ. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon, go teach all nation. But wait, ang sabi niya, until you be endued with power from on high, and you shall be witnesses unto me. So ibig pong sabihin, na yung pagdating ng Panginoong Jesus to indwell Himself in our mortal being, He come on the flesh, and then doon na po, na magpapakilala na po siya, at iuukit na yung batas, na ito yung epistles of Christ in our life, at dito pagharap natin sa mga tao, at pagbigkas ng bibig natin, then that is the gospel of Christ. Hindi po yung nalalaman mo sa scripture, kapatid. Yung nalalaman natin sa scripture, balik tanaw lang yun. Kaya sinabi that is shadow of the good things to come. Panahon na magising tayo. Hindi ko kayo tinatawag para to call, para magising, to wake up. But tumatawag ako na makinig kayo sa boses ng buhay na Diyos. Kaya makikita natin anong sabi po ni Pablo. Saan mo ilalagay sa scripture na kaalaman mo hinggil dito? Nang sabi ni Pablo, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Ang sabi niya, before faith came. So ibig sabihin, saan manggagaling? At bakit wala sa kanila? Dahil yung batas ang nag-establish ng pananampalataya nila sa Diyos. Kaya lang nagkasala sila. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. But after that faith is come,
we are no longer under a schoolmaster. For you are all the children of God by faith in Christ Jesus. And that faith ay ito yung word of reconciliation. The word of faith. Na ito yung the Holy Ghost na idadamit, ibibigay sa iyo the risen Christ that come in the flesh in order na magkakilala na kayo, makikilala mo na by person the risen Christ because of the grace of God the Holy Ghost. Saan mo, kung sa scripture, saan mo ilalagay? Sa inyong kaalaman. Yung sinabi ni Paul, that after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. At yung scripture ang binabanggit niya concerning the law. Tapos gagamitin ninyo ang mamumulot lang kayo sa mga nasusulat para gamitin sansalahin. O turuan ng mga tao sa kasinungalingan. Para talikdan yung pagdating ng mga katotohanan, magbabago sa kanilang mga buhay, magbabago sa komunidad, magbabago sa lahat ng mga tumatayo na mananampalataya kuno. Kaya kung titingnan po natin, dito sa 2 Corinthians chapter 3, na ang sabi po ni Paul, who also has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killed, but the Spirit giveth life. Kung ang salita, ang sulat, ay pumapatay, ano ngayon ang katatayuan ninyo? Kung yung kasulatan, the scripture ay dala-dala natin to introduce the risen Christ sa mga tao, and assuming na nung narinig nila, ay sasabihin, hallelujah, salamat Panginoon dahil kilala na kita. Pero maliwanag po na ang sabi pumapatay. So ibig sabihin, nagiging murderer ang may hawak nito. Hindi ko po binabanggit ito sa aking sariling kaunawaan. Pero sabi rito, the letter kill. Eh kung pumapatay, ano ang ibig sabihin nun? Hindi ba murder? Kaya nga maliwanag na saan nyo inilagay yung scripture na ito. But their minds were blinded, for until this day remain the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Saan nyo ilalagay yan? Buburahin? Mga kapatid, wala kaming ibang nilayon kundi may sa katuparan yung mandate ng Panginoon. Mandate is a mandate. Gustuhin man ninyo o hindi, ay dadalhin po namin ito for a warning to everyone. Alam kong hindi po mahirap na kung mga bagay na nagkakaroon ng evidence to prove in this ministry na kinabibilangan po namin, the ministry of the Lord Jesus Christ. Eh ano ang problema sa inyo kung ito ay bigyan nyo ng puwang sa inyong mga buhay? Dahil bang ba masasayang ang inyong mga pinag-aralan? Di ba kayo natatakot na sa impyerno ang iyong katatahantungan?
At di ba kayo makukonbikta na dahil sa dala-dala ninyo ay imbes na matulungan ang mga tao na matagpuan nila the risen Christ, matagpuan nila the word of reconciliation, the word of faith, di ba mas higit na mas makabubuti kung sumunod tayo sa pagkilos ng Diyos at hindi doon sa kaalaman po natin. Kahit sabihin natin na ikaw ay Doctor of Divinity, Doctor of Theology, still, you are operating in a sinful nature because hindi ninyo kinatagpo the risen Christ. Dahil once na natagpuan natin siya, mafulfill na po the heartbeat of God to be as one together in Christ. Dahil kung tayo po ay marireconcile sa Diyos, lahat din tayo ay marireconcile to one another. At dito na natin makikita the proof that we are living in the presence of God because tayo po lahat ay bigkis ng tunay na pag-ibig. Na kailanman nung ipanganak tayo, never na naranasan at nalaman natin kung ano ang tunay na kahulugan ang pag-ibig. Kundi ang alam natin na pag-ibig, kapag ka natustusan mo, napag-aral mo yung anak mo, pag-ibig yon, na bigyan mo ng edukasyon yung anak mo, pag-ibig yon. Yun yung alam natin. Yun yung kababaw ng kaalaman ng tao hinggil sa pag-ibig ng Diyos. Pero yung hindi natin nakikita sa ating buhay, which is bilang kaluluwa, hindi mo nakikita. Ang katawan lang ito ang nakikita mo, kapatid, na ito'y nanganganib, pero higit na nanganganib ka bilang kaluluwa na nakabilanggo dito. Na yun yung layunin ng Diyos na ma-reconcile sa Kanya para mailigtas tayo sa apoy ng impyerno. Kaya pasensyahan na po. Dahil hindi nyo po ako mapipigilan na sumigaw at sumigaw sa katotohanan. Kailangan na po ng whistleblower in the kingdom of God. Upang magising yung magising. Pero kailangan kung ba'y tumatawag ng pagkagising, dapat magising kayo sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Dahil ang proof lamang po ito ay hindi doon sa aral, hindi doon sa nabasa mo sa scripture, kundi yung naganap sa buhay mo, na nagkaroon ka ng tunay na transformation to live in the presence of God. At yakap-yakap mo ang batas ng pag-ibig at batas na ito ay kumukup sa lahat ng mga tao to one, as one together, living in the presence of God. Yun yung proof. Ibig kong sabihin, kahit na anong organisasyon ka, legalidad mo lang yan, kapatid, sa batas ng lupa. Pero, ulitin ko, organization has nothing to do about the plan and purpose of God. Kailangan na mabigyan po ng daan at katuparan yung pagkaalam natin, pagkabasa natin ng Biblia at nalaman natin na may Diyos. Nalaman natin na may Kristo na namatay, si Jesus in the cross, ngunit nabuhay, umakyat sa langit. Pero bumaba siya in the person of Christ, the Son of the living God. At yun yung kailangan natin matagpuan. Dahil ito yung word of reconciliation that the Father has given to the whole world. Kaso inililihis natin silang ang mga tao. Ibinibilanggo natin sila doon sa kasulatan
na ito yung ito yung naging dahilan kung bakit ang bansa, ang mga Jewish people ay dumating ang sumpa sa kanila, na ito na rin ay minana natin dahil hiniram natin yung batas na dito sila nagkasala. Dahil sabi ng banal na kasulatan, kung dito ka mamumuhay sa batas, sabi niya, at na-violate mo yung isang batas, you violate the whole law. Tapos gagamitin natin para to justify na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Upang pasubalian mga iba na sila ay mga kulto, mga false prophet. Kapatid, ikaw ang gumising. Usigin mo yung muna ang iyong mga sarili. Have you ever encountered the risen Christ? Dahil kung na-encounter mo the risen Christ, hindi mo na pagsnanasahan na ang mga tao ilagay mo sa loob ng isang organisasyon. Kundi ang lahat ay malaya. To worship God, to praise God, without any reservation. At wala nang bilangguan ng organisasyon. Dahil yun yung freedom that God has given, Jesus has made in the cross of Calvary, in order that freedom, we will be able to enter into the Spirit of God and live in His liberty. Kasi kung may kabigatan ka pa, at may mga bagay na gusto mong patunayan sa iyong sarili, wala ka pa in the presence of God. Hindi mo pa natagpuan the risen Christ, kapatid. Dahil once na natagpuan mo and you receive the word of faith, wala ka nang inaasam kundi magiging andoon yung proudness mo to be a part in the fulfillment of God's plan and purpose. Hindi yung plano ng organisasyon, hindi yung dikta ng mga nagturo ng Bible School. Kaya nga lagi kong sinasabi, at masakit ito, pero sabihin ko sa inyo ng katotohanan, Bible School is not ordained by God, was not ordained by God, but it was ordained by men, na ginamit ni Satan, motivate upang itayo po ito. That was in the 19th century nag-umpisa. At marami ng century ang dumaan where the full operation of God is moving. Kaya ginamit ni Satan ang scripture. Minotivate niya ang mga karunungan ng tao para pigilan the momentum of the fullness of the operation of God to rescue mankind. Kaya ibalik po natin ito, na marami pong nananalangin, sumisigaw for a revival that shall come. Kaya nga marami nga pumupunta. Kahit napakalayo pumupunta, thousands of thousands na nag-a-attend. Pagka sinabing revival, mga body of Christ, 3 araw, naglulundagan, humihiyaw dito. Pag natapos yung 3 araw, babalik na naman sila sa kanilang mga kural. There is no such revival that was happened, because the real revival is to restore the full operation of God to rescue mankind. The full operation of God in the community. Sa ating bansa, kung lahat ay tatayo to seek the presence of the risen Christ first. Kaya bago kayo magbunyi, kapatid, kinakailangan maputol na po tayo in a sinful nature. Dahil yan yung pumapatay sa mga tao. Yan yung tinatawag ng Biblia ng mga bulaang propeta.
Naghahayag kayo ng mga kasulatan na buhay ninyo hindi pa na-transform into the reality of God's plan. Pasensyahan na po. Malapit na po ang panahon. Ang dami pong nadadamay. Pero bagamat ganon, manindigan po kami. Ipagpapatuloy po namin the mandate, the fulfillment of God's mandate na ito ay pinabalikat po sa amin. Mahal namin kayong lahat. Mahal namin kayong lahat. Without any reservation. Pero kung hindi ninyo kami tatanggapin dahil lamang dito, wala po kaming magagawa. Ipagpapatuloy po namin saan man ito makakarating. Dahil ito yung pag-ibig ng Diyos na madala sa lahat ng mga tao. Kaya sabi ko sa Panginoon ko, paano kung hindi tumalima ang mga organization, mga papastor that they are living in their own church or organization. Kaya nung sabi ng Panginoon kung anong nangyari nung panahon ni Noah, ganun na rin sa pagbabalik ng tao. 8 tao lang ang naligtas sa mga milyon-milyon na tao na namatay sa baha. And I pray na hindi sana maganap sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Hesus in order to transfer us into His glorious kingdom in heaven. Yun lamang po. At mahal ko kayong lahat. Salamat po sa oras na binigay niyo. Father, we thank you in this day that you have given us, Lord. Nang lahat ng mga katotohanan na ito, I pray, Lord, na magkaroon ng manifestation to everyone's life. Dalangin ko po na magkaroon, Panginoon, ng pagkagising ng lahat, Panginoon. To acknowledge, Lord, the fullness of your operation, O God, and not what we have read only in the Scripture. I pray, Lord, to continue open heavens in order, Lord God, to abide us with your unconditional favor. Father, we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.